Tara, kwentuhan tayo. I'm Coach Lotsky. And I am Mean. Grabe talaga. Grabe na naman. Palaging yun. Yes. Ang intro natin, grabe talaga. This is our 4th episode. Yes, Coach, inabot. Kalain mo yun. Akalain mo yun. At hindi lang yun, ha. Nagpakulot ka na ba? Alam mo bakit? Bakit? Ang subscribers natin, 100 ngayon. Uy, grabe. Salamat sa inyong lahat ng mga diba? nag-subscribe. Thank you po, yes. At yung mga hindi pa nagsasubscribe, sige na po, subscribe na. Yes, may chance pa po kayo. Oo, malapit na Yes, na tayong mag-hit ng 101. 100 na tayo ngayon eh. Baka nga 101 na as we speak eh. Malamang. Baka, diba, Coach? Anda- At ang views natin, ang dami na rin. Yung nakaraang episode Nakaraang episode 3, 1,000 plus na tayo, 1,000 Coach. plus. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Yee! And we hope... Grabe. Ang daming tao po ngayon sa studio namin. Yes, ang mga tech people. Yes, hindi. Lalo na kasi may libreng pancit today. Yes, Coach. May Yan. nagpapansit, ayan na tayo. Lahat po ng gustong manood sa amin pagka nagsushoot kami, pwede po kayong pumunta. Dito po kami sa May Mansura. Oo nga, di ba? Iaano natin, Coach, pakita natin yung blue plate nyo. Yes, yan. Blue plate ba tawag doon? Blue plate, Oo. yan. May blue plate dito sa Doha, Qatar para malaman yung address nyo, yung exact address nyo. Oo, tapos pulis nagpunta. Huwag naman. Kakampi natin yung mga yun eh. Pulis nagpunta, Coach, eh, no? Bawal pala may pailaw. Dahil pala sa ilaw yun. So next time tayo maglalagay ng ilaw. Oo, Okay? hindi naman, Coach, ang mga pinag-uusapan naman natin dito talagang mga kapaki-pakinabang. Nagagaya diba? ka na sa akin. Yes. Nagiging ano ka na sa Tagalog, medyo mahina sa Tagalog. Hindi, Siguro ganyan. Coach. Dahil ilang taong ka nang nasa Doha. Kaya ganyan. Oo. Pero Magaling ka hindi- nang mag-Arabic. Shway-shway. Shway-shway. Sige na nga, umpisahan na natin to. Ang Umpisahan dami natin, mong Coach. sinasabi na naman eh. Episode 4. Ano tayo ngayon, Coach? Episode 4, nung last episode po natin, merong nag-comment sa ating YouTube na video na si Madam Ira Arboleda. And she said Yes. that nag-subscribe na siya kahit hindi pa niya napapanood ng buo yung video kasi parang naging interesado siya na maging OFW. At ang problema lang niya is wala pa siyang lakas ang loob either to go or to stay sa Pilipinas. Okay, Coach. Hindi pa siya nakakapag-decide. Actually, mahirap naman talagang decide right away. Yes, Of Coach. course, lalo na number one, kung malalayo ka sa family mo, Mm-mm. yun yung una eh. Yes, Takot correct. kahit naman siguro sino eh. Lalo pag bata ka pa, takot ka talagang malayo sa pamilya mo. Oo, Coach. Mahirap talaga yan. Diba? Ibang-iba yan. So, ngayon, hindi kasi... Para kasi nalungkot ka kagad eh. Hindi, kasi... So, tong episode na to, para sa'yo, tulungan natin, Coach. Alright. So, Pakialaman natin yung desisyon niya. Oo, kasi parang hindi siya makapag-decide eh. So tayo na magdesisyon para sa kanya. Oo. Okay? So, Tayo magdidesisyon. Parang yung kanta ni di ba? Nino. Ikaw ang paborito kong desisyonan. Diba? Grabe. Iba Shout talaga. out. Ang dami mo talagang Hindi, Coach, diba? Ito talent. na. Oo. Pero ikaw- bago yan, sa mga gusto pong mag-share ng inyong mga istorya or mag-share OFW stories man yan or you wanted ng advice sa mga bagay-bagay, ang aming pong email address is kwentuhanpodcast@gmail.com. Kabisado ko na ngayon. Oo, yun. Send nyo lang dyan, no, Coach? Right. Yes, tulungan natin sila sa mga problema nila. Yes. Diba? Kasi bilang pakialamera tayo. Although, Aray ko. although napag-usapan na natin slightly kung bakit ka magde-decide para pumunta ng abroad. Pero parang gaya ng sinabi natin dati, ako, ang malaking factor for me is because meron akong 3 anak. So, of course, gusto ko mag-abroad. Madaling mag-decide for me na mag-abroad dahil sobrang hirap ng buhay sa Pilipinas eh. Oo. Para sa akin di ba nakwento ko parang second episode yun, nakwento ko na, or third episode na I walked parang every morning and run papunta sa mami ko just to ask for pagkain, di ba? Oo, Coach. Na medyo malungkot man, pero ngayon, yun yung naging challenge ko eh.
Yun yung naging dahilan ko kung bakit ako nag-ask sa kapatid ko para mag-abroad. Oo. So, ako, para sa akin, si Ira, kung nanonood ka, yun lang naman, madali lang naman eh. Sa tingin mo ba, is it worth it na malayo ka sa family mo? Is it worth it na mga ibang bansa ka na kung wala kang kilala sa abroad, mas mahirap talaga? Does it outweigh yung mga yon sa anong sitwasyon mo ngayon sa Pilipinas? Meron ka bang trabaho na maayos? Like, you have benefits ba? Meron ka bang mga privileges sa work mo ngayon? Are you compensated ba na maayos? Oo, Di ba? yes, coach. Isa yun sa mga kailangan din talagang Mhm. Kasi coach, 'di ba, pagka marami ka kasing parang mga deciding factors, 'di ba? Let's say for example, kung ikaw ang inaano mo is like financial advantage. So siguro makakatulong kung na makapag-decide sa is kailangan unang-una alamin mo kung magkano yung sasahurin mo sa ibang bansa, 'di ba? Kung And then after that, hindi lang yung sasahurin mo ang kailangan alam mo. I think kailangan alam mo din talaga yung cost of living, 'di ba? Alam mo din kung magkano yung gagastusin mo. So, you have to do the math. Kasi kailangan mong i-compare yung sa Pilipinas na sahod mo at saka yung sasahurin mo sa ibang bansa. And then kung ang end game naman nun is halos parehas lang yung sasahurin mo or magkaparehas, like konti lang ang depresya, then bakit ka pa mag-a-abroad? Pero sa akin naman, kung let's say, kung sinabi mo nga na yung endgame is konti lang yung diferensya, Mm. pwede pa rin naman kung ang goal mo is for better opportunities. Kasi Yes, gaya ng sabi yes, natin coach. last time na when you're abroad, you have more opportunities sa career mo. Yes, correct. More That's opportunities yes. to learn. Yun naman. So, Oo, coach, tama din kung, yun. kung hindi ka, kung may trabaho ka naman sa Pilipinas, let's say, ano bang mga magandang trabaho sa Pilipinas kayong BPOs? Di ba? Meron pa rin naman. Kung call center ka, agent, ganyan. Malalaki naman ang sweldo nila. Ang kalaban mo lang talaga is may graveyard shift yon. Puyat, So, oo. puyat talaga. Hindi naman din Mm. parang napakaganda sa mga tao. Ako, Yes, naranasan coach. ko yan dati. Nagtrabaho ko na sa call center pero hindi talaga ako tumagal. Di ba? Ang trabaho ko noon, alam mo yung tumatawa ka na naman, hindi tupal. Hindi, coach, kasi Gusto di ba kwento ko na parang gusto nyo, segue natin ng konti, paano ko nag-apply bilang crew. Gusto nyo bang malaman? Sige, Kung coach, paano? go. Go. Ha? Hindi nga, totoo. Pangalawang, Sige. binibitin mo kami lagi dyan Sige, sa PAL hindi na ko na yan kayo, eh. eto na. So, nag-apply ako sa PAL. Okay? Kasi seryoso ko, huy. Ano yung parang siyang kasi parang, ano tawag doon, yung open recruitment ba? Oo. Di ba yung may mga ganon? Meron. So, walang appointment yun eh. Walang appointment. So, punta kayo doon, pipila ka. Umpisa lang 7 o'clock. So, hanggang 2 o'clock, pila ka. Nung pagpunta, Oo. Ba't ka tumatawa? tumatawa kasi ito mga to eh. Pang open, yan eh. Open application, walk-in yan, coach, di ba? Oo. Oo. Pagpunta ko doon, yun na. Ang haba talaga ng pila. Ang haba ng pila, de. Parang Yung audition tagal sa nyo na. PBB yan, Oh, coach. grabe, Oo. Baka parang gano'n. Tapos, nung yung turn mo na, alam mo, kaya ka lang hindi pamasa. Bakit? Kasi nga, hindi magkaparehas yung suot yung tsinelas. Ha? Kaya, hindi, joke lang yun. Kaya, Hindi magkaparehas yung suot mo tsinelas. yan okay na. Ang OA Okay na. ah. ang dahilan lang is because parang you did not pass the skin complexion na qualification. Oh my gosh. Talaga ba, coach? Totoo. Wow. Gusto ko sana sabihin eh, alam nyo kung bakit? Kasi, ang init sa labas. Nakabilat kami doon. Tutusin po, kahapon maputi ako, ngayon lang ako nangitim eh. Ngayon ako umitim dahil Sa haba dyan. ng pila nyo. Di ba? Ganong kahirap sa Pilipinas. Oo, Ngayon, grabe. kung ikaw naman, balik ko kay Ira ha, kung ang sitwasyon mo naman sa Pilipinas as you have, let's say, above minimum wage, ang natitira sa'yo is more than half of your salary per month. So, of course, mag-iisip ka talaga. Oo, Mag-a-abroad ba coach. ako or hindi? Yes. If you have
if you have like iba pang mga factors na tinitingnan mo, and then probably go. Di ba? Oo, 'di ba, coach? Kasi marami talaga eh. Let's say for example, yung iba naman ang habol nila is like personal development Right. naman. So kung yun ang hinahanap mo, then 100%, tara na, go ka na, 'di ba? Kwentuhan tayo. Oo, mag-abroad ka na kung personal growth or personal development ang habol mo at hindi naman kung ano pa. So I think mag-abroad ka na niyan 100%. Kasi syempre, pag nagpunta ka sa ibang bansa, parang you will see different world, 'di ba? You will see different cultures, you will meet different people with different backgrounds, Right. points of Ibang-iba view. talaga. 'Di ba, coach? And then, aside from that, parang syempre pag nasa abroad ka, you will face challenges talaga na for sure na magde-develop ng iyong Mag-grow ka. mag-grow ka as a Right. person, 'di ba? Parang tayo, di ba? Yes. Tagal, I mean, nung una kita nakita, grabe na yung growth mo. Imagine mo, coach, from 45 kg to Di ba? 89, 'di ba? Ano Kaya yan? lalo ko, nung dumating ako dito, parang 55 kg lang ako. Oo, 'di ba? Ngayon, 82 na ako eh. Oh, 'di ba, coach? Ang sarap ng Grabe. biryani, ganun talaga, 'di ba? Yun nga kasi talagang mag-grow ka kasi unang-unang, coach, wala yung nanay mo sa ibang bansa. Wala ka talagang Di ba? tatakbuhan. Hindi, Oo. I mean, di tulad sa Pilipinas. Yes. At saka, coach, ikaw ba, paano ba yung nanay mo? Kasi ako talaga, nanay ko talaga. As in, nung sa Pilipinas, nagtatrabaho ako. Gigising ako, maliligo. After kong maligo, meron na akong almusal, meron na akong baon. Taray. Hindi, ganun yung mama ko. Sana For all. sure, lahat ng mga nanay Alright. natin, ganun. May katulong kang maglaba, mamlansya. Ngayon, kung ready ka na ikaw lang mag-isa gagawa ng lahat niyan, edi mag-abroad ka na. Right. Totoo, Diba? totoo. Ako kasi yung nanay ko, naalala ko na, so tatawag siya sa akin dito, madaling araw, tapos hihingi ng pera. So sabi ko sa kanya, Mami, baka naman pwedeng kamustahin mo muna ako. Oh, di ba? Sabi niya, hindi, wag na. Aalis na ako. Minsan dapat mga nanay natin, mama, dahan-dahan sa pagme-message sa akin. Minsan kasi tumataas ang BP ko. Pero totoo yun, ha? Totoo yan, coach. Pag nasa Pilipinas kayo, guys, I mean, kasi si Ira, kung nanonood ka man, dahil sa ito. Kaya lang kami may topic dahil sa'yo. Oo, di ba? Pwede mong isipin talaga yon. Kung masyado ka talagang dependent sa nanay mo o sa jowa mo, kung meron man, o sa asawa mo, then mahihirapan ka talaga to go abroad. Yes, Pero correct. kung gusto mo talaga is ma-overcome yon, go. Oo, tama yun, coach. Kasi, Ang tanong, sige, anong may tanong? sasabihin ka. Hindi, coach, like, dapat kasi talagang alamin mo sa sarili mo kung you're emotionally prepared. Di ba? Kasi timbangin Naiyak mo. ka ba noon nung Hindi, papunta ka na- ng Doha? Hindi, ako talaga, Hindi ka coach. umiyak? No, much more of Naiyak ka lang excited doon sa talaga immigration ako. officer, Sa doon immigration lang, lang, kinabahan lang ako sa kanya. Hindi, coach, di ba? Kasi pagka kailangan isipin mo, let's say, halimbawa, ano ba yung nararamdaman mo? Mas excited Ano ka mismo ba? yung nararamdaman mo nung araw na yun? Saan? Sa immigration? Oo, nung papunta ka sa Doha. Masaya ako, coach. Ako kasi naramdaman ko noon yung parang yung paa ko, parang malamig. Ah, talaga. Oo, nung pumunta kasi ako sa Doha, sira yung sapatos ko eh. May butas. May butas eh. May Kaya butas talaga, pala. Hindi nga, coach. Back to you, Ira. Back to you, Ira. Yun, parang tingnan mo yung emosyon mo. Like, Alright. timbangin mo. Like, mas more of excited ka ba? Na masaya ka? Na makakamit ka ng new people and a new environment? Or parang iniisip mo na wala kang kasama doon na parang, minsan may ganong, coach, na parang iisipin mo palang stress ka na or suffocated ka na kagad. So kung ganun, kung stress ka na, I think it's not the time for you not. Hindi pa ngayon, hindi pa right time for you. Totoo. Kung mas nangingibabaw yung stress na ano. Ang isa pa dyan, kung mahilig ka sa sports, mag-abroad ka na. Oo, di ba? Ang daming laro dito eh. Hindi lang yun, mas mabilis bumili ng mga sapatos. Oo, saka ha. Maraming teams dito. O, di ba? Like Kung naglalaro ka yung ng volleyball, sports one, di ba? Totoo. O, di ba? Kaya nga tayo ganito ngayon. Wow, sana all. Di ba? Hindi, like ikaw, coach, talaga, alam mo, hanga talaga ako sa'yo. Kasi, Yan na di naman ba? tayo. Ito, nagbubulahan I na mean, naman tayo dito ha. Hindi, kasi, di ba? Pahingi pang pansit. Ilang pansit ba gusto nito? Hindi, kasi di ba ikaw nakapag-build Ano? ka ng sports one, di ba? I Alright? mean kasi may mga paliga kayo like basketball, Meron, volleyball. yes. Like it is a good distraction para sa ating mga OFW, So, dali di lang, ba? bali ha, paki-explain na natin, ano ba yun? Distraction ba o distraction to? Hindi,
Hindi, good distraction talaga yan sa atin. Okay, Like, okay, kasi mahirap kailangan natin yan para hindi lang tayo puro trabaho at uwi ng bahay, trabaho, uwi ng bahay, di ba? Kailangan din natin ng mga ganyang distraction din. Alam mo kasi, sa totoo lang, matagal ko na sinasabi to Dati nung nag-opening, guys, pwede mag-focus tayo sandali Guys, focus po tayo. Anong meron dyan? Alam mo kasi, kahit nung nag-opening ceremony pa yung Sports One, ako palagi kong sinasabi na I'm sure alam naman ng lahat, lalo ng mga parang ngayon na yung podcast po na to hindi lang po kami yan. I mean, Yes. kami yung nakikita nyo, yes, pero hindi nila nakikita yung behind the scenes nitong ginagawa natin na tayo, upo lang tayo rito, sila kumakain doon. Yes, correct. Tignan mo, pinapakita pa sa atin yung pagbabalat ng ano. Pero sila yung Diba? nagsiset-up, sila yung nag-aayos ng Yes, social coach, media. oo. So hindi lang tayo talaga, hindi lang po kami yun. At hindi natin kaya yun, coach, kung Hindi tayong talaga. dalawa lang. No man is an island. Yes. Wow. Yes. Ang lalim nun. Ang lalim, ang laki nun. Ang lalim nun. Ang laking Ganon. tao nun, isang island. Yeah. kaya ko nabanggit kasi ganun din naman ang Sports One. Kasi nabanggit mo si Sports One Hindi lang po ako yan. Yes. Ako po ay ang tawag doon? Wala lang, panggulo lang ako doon. Hindi coach, I mean, di ba? Of course, marami kang kasama, pero like, ikaw yung nag-lead sa kanila. So that's why na ang taas ng respeto ko sa'yo. Na-inspire kasi ako doon. Oo. Mamaya na lang natin pag-usapan yung bayad mo sa akin. Grabe yun Back to Ira. Sige, Ira. Let's say, so nakapag-decide ka na, you wanna go abroad. So ano ba yung mga next steps na gagawin niya? Una-una, kasi nag-consulting tayo sa kaibigan natin meron silang manpower si Madam Lilibet Viduya Cruz. Madam Kapitana. Lilibet, yes. Shout out tayo, Kapitana. Yes, Kapitana, hi. shout out, Kapitana. Yes, Magandang meron silang gabi po. manpower na business Magandang dito. gabi po. Ang Magandang gabi galang po. ko, coach. Galang mo rin Meron silang parang manpower business dito sa Pilipinas. So, ang number one na sinasabi nila is kung gusto nyo maghanap ng mga job listings, kagaya sa kanina sabi ni Jane, wag naman hamog, Jane. Pangalan natin Jane, wag hamog. So sabi nga ni Jane, Huwag daw hamog. Pero sinabi Jane. mo din, coach. Jane ang pangalan niya. Nag-apply siya from Pinas, direct hire, through jobstreet.com. Alam mo yun? Yes, coach. Of course. Alam ko po. Talaga? Yes. At marami pang ibang mga online na mga platforms na mga websites. Jobstreet. Jobstreet.com. Meron Jobseek ba yun? Jobseek? Jobseek, SEEK. Parang meron ganun May mga ganun merong mga websites naman na pwede mong, madali lang yan, Google lang yan Oo, Google mo coach. lang, pero dapat yung website is legit na website. Wag Yes, yung mga dapat kung nilang ano-ano. checkin talaga yan, coach. Oo. Maraming mga listings dyan, iba't ibang countries, hindi lang naman sa Doha, hindi lang sa Qatar. So kung ano dun yung angkop dun sa qualification mo, sa career mo, sa field mo, so pwede ka maghanap. Yes, coach. Isa pa, ngayon kasi parang wala na yung POEA. Ano ibig sabihin ng POEA? Philippine Overseas Employment Agency. Ganun ba? Sinagot ko rin, di ba? Akala ko Matagtanong pa ako. Philippine Operational. Hindi pala. Overseas pala yun. Overseas, yes. Okay, POEA. Wala na yun, Wala coach. na, pinalitan na ng DMW. Yung kotse. DMW. Hindi. Department of Migrant Workers. So yun na pala ang pumalit. Nag-head nun si kagalang-galang na, sino yan? Sino yung secretary ng DMW? Kalimutan ko pangalan. Di natin alam. Kilala nyo? DMW, yung artista. Arnel Ignacio. Yes! Yung si Arnel Ignacio. Brainy. Hindi lang pretty, siya brainy. ba? Siya Yes, ba? siya. Okay. Siya yung, ang alam ko na secretary of DMW. So, So, kung pwede rin kayong mag-login sa dmw.gov.ph. Yun ang alam ko. Tama ba? dmw.gov.ph para makita nyo yung mga job listings sa abroad. okay. So, yun yung unang pwedeng gawin. Yes. Di ba? Yun na muna. Pili ka kung saan ka qualified, ano yung qualification mo, tapos try to apply. Di ba? Yes. Maraming mga pwedeng mga upload na gagawin mo, marami kang sasagutan ng mga forms, pero magtiyaga ka lang kasi it will not take one day for sure. Yes. Sa'yo, siguro it will take. Para ka lang nagbabrowse sa FB. Di ba? Oo, Ganun, 1 ganun hour, lang. at the most, at least,
meron ka ng first step mo. Yes. Okay? At saka talagang sigurado ka na legit siya kasi under nga nung DMW, DMW. yes. Oh, So, yes. okay. Next. Ano pa ba? Ang sabi ng ating Ano pang sinabi dyan, coach? sabi dito, may nag-message. Wala, iba to. Ano, dapat, pagka mag-a-apply ka, of course, wag kang sa FB or sa Messenger, wag kang magbibigay agad ng mga personal details mo. Okay. Mga Kasi hindi mo personal naman alam eh. information. So, yes. pinakamaganda talaga is mag-aano ka ng personal details mo kapag doon ka talaga mismo sa legit na website or legit na agency. Mm-mm. Baka kung sa Facebook or mga WhatsApp ka magpapa-interview, baka blind date pala makita Oh. mo siya. Hindi pala trabaho yan, di ba? Ano tawag doon? Tinder pala. Swipe left ba yun, mga ganon? Ba- Swipe left, ang swipe ang right. problema lang, nagtry ako niyan eh. Nang? Ng Tinder eh. Talaga, coach? Pero puro swipe right ang nadali sa akin eh. Talaga? Hindi mo alam yan? Hindi ko siya Try mo, inaano. try mo. Talaga ba, Oo. coach? Hindi na, okay na ako. Bigyan mo pa ako Nandiyan na pala si bigyan Job. mo pa ako ng sakit ng ulo eh. Okay na ako, coach. Masaya naman ako eh. Okay, okay. Si Sa Aya akin- lang ako usapin Si mo. joke lang yung sa akin. ito naman. So yun. Pwede kang, sasana ba ako? Nawala Ayun, tuloy wag ako. kang basta-basta magbibigay Yes. ng mga personal info mo. Interviews, wag din sa social media. Kasi hindi mo Okay. naman kabisado eh. Yes. Lalo na kung yung or baka mamaya may tumawag lang sa'yo na wala kang ina-applyan pero biglang may tumawag. Kasi may mga ganyan na website like Oo nga, yung coach. mga phishing websites na pinifish lang nila yung ano mo. Yes, yung mga correct. detalye mo, tatawagan ka na. Yung pala, Mm-mm. scammer na pala siya. Yes, minsan nga nanalo ka, di ka naman sumali. Dito marami. Oo, di ba? So yun yung pangalawa na Yes, correct. susunod na pwede mong i-take note. Mhm. Ang isa pa, ano nga ba yung sabi? Wag kang basta-basta maglalabas ng pera. Alright. So, Or magbabayad. let's say, Mm. nakapag-head start ka na, meron ka ng, na may nakita ka na papasukan mo, na gusto mo yung job, na qualified ka, tapos nag-apply ka na, baka mamaya may kumontak sa'yo. Sasabihin nila, I'm from this blah 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 company, nakita ko yung application mo, tapos eto kasi, ang next step mo dapat, magbigay ka ng this amount para lang ma-proceed namin yung application mo. Okay, so wag muna. Oo. Lalo na kung di mo nakikita lang physically yung office. Yes. Kasi ayon nga sa ating bibwit na, Bibuit? oo, may bibwit kanina rito eh. May kinukwento siya eh. Sabi niya na, especially sa Qatar na ang diskarte ngayon sa Doha, or I think this is, lahat na ng mga bansa na merong agency sa abroad, sa kung saan country ka pupunta, at meron ding agency na katayap sa Pilipinas. Mm-mm. Kasi bawal na ang magbigay ng pera as placement fee. Wow. Wala nang ganun ngayon. Wala nang placement ngayon? Wala Placement na. fee Magkano ngayon? placement fee mo nun? 50,000 reals. So paano yun, Ay, coach? pesos lang pala. Paano yun, coach? Wala nang placement fee ngayon. So paano Yes. yun? Like a salary deduction na lang sa kanila? Or wala rin ganun? Usually nga dati ang pagkakaintindi ko, kung mag-apply ka sa abroad, yung first month mo, like yung basic salary mo, kinakaltas yun as bayad Okay. dun sa application mo. Deduction So na parang lang. ngayon, hindi na daw, bawal na yun. So bawal kang hinga ng placement fee sa kung saan kang pupunta, sa destination mo na country, at dun din sa kung saan ka galing. Hindi rin pwede yan. That's good, Yes. coach. At may iwasan natin dyan yung mga scammer, di ba? Right, saka kasi, Oo. ang diskarte is, may agreement na naman between agencies Oo. na ito yung may job order ako, ito yung hinahanap namin, ganito karami, meron kami existing na visa, babayaran namin kayo about that. That's good, coach. Kasi dati talagang makikita mo, ang dami talagang naluloko, di ba? Ang laki. Oo. Speaking of that, meron akong dating best friend ko sa Bulacan noon na mas matanda sa akin. So, I mean, naalala ko dati, ang ganda ng owner niya. Talaga, alam mo yung mga, meron kayo ng dati, siya magmayaman Owner tayo. ng sasakyan? Oo, yung owner type na jeep, Oo. na lowered, na Oo. yung makina is 2K ba ang tawag nila doon. Tapos yung talagang pagka inanom mo yung silinyador, ganda nung tunog. Ganun talaga, ganun yung sasakyan niya. So parang, ako, bata ako noon eh. Hanggang ngayon, mukha lang akong bata. Wow, sana Ano? all.
parang na-amaze ako na meron Mm, siyang ganun, di ba? mm. Tapos he tried applying sa Taiwan. Mm. Tapos meron siyang 2 anak that time. Of course, meron binabayaran mo yung bahay mo, may pagkain nyo. Sa pagkakatanda ko, hindi naman nagkatrabaho yung asawa niya. So, apply siya sa Taiwan. That time, mga year, I was college. College pa ako. So, that's 1995, 1996 hanggang 1999, parang ganon. Mm. Parang na-kieme siya ng na-scam siya ng 100,000 pesos that time. Ang Wow, laki super nun. laki na nung Yes. value na yun that time, Totoo. coach. Siguro ngayon, baka 500,000 na yung equivalent nun. Oo. Di ba? Grabe. That's because of illegal recruiter. Mm. So, yan ngayon yung nawala na. Okay. Dahil hindi ka na hindi mo na kailangang kumausap pa ng ibang Yes. ng mga middleman kumbaga. Oh, that's good. 'Di ba? Kasi coach, yung mga iba talaga, as in talagang may mga iba pa nga para makabayad lang ng mga placement fee, talagang sinasanla yung bahay nila. Kalabaw. Nagbebenta ng kalabaw. Totoo. mga Totoo ganun. yan, Yes. 'di ba, Oo. coach? Tas maluloko lang pala, Oo, 'di ba? At Imagine. least now wala na palang ganun. So, that's Totoo. good. Totoo. So, yun yung maganda. So, Mm. wag ka magbigay ng pera. Kasi hindi mo Yes. naman kailangan. Of course, yung mga ibang mga laboratory, mga medical, may mga exams, of course may bayad dyan eh. May resibo naman. Oo. So, of course, wag kang magbabayad kung walang resibo. Di ba? Pero, That's correct. ano yun kasama talaga yun, hindi mo mawawala yun. Yun na lang yung gastos mo. Mm-mm. Basta nakapasa ka Yes. sa interview, willing si company na i-hire ka, then yun yung Mm. next step mo. Yes. At saka, I think through mga social media ngayon, mabilis nyo nang mabe-verify kung legit talaga yung mga Right. babayaran Oo. ninyo. Kasi kahit naman yung mga companies, meron naman talaga siyang social media accounts eh. Yes, oo. Para mas ma-market yung company nila at mas madali sila makakuha ng mga i-hire nila ng mga tao. That's right. Galing ko, di ba? Ang galing mo, coach. Grabe, Ang dami no? kong natutunan sa'yo. Di ba? Yes. Siyempre, sa mga bibiyut natin yan. Okay, next. Ano ba sabi pa next? Tignan nga natin sa ating tala, Ano pihitan. ba sinabi, coach? Ang sabi Una, pa, huwag kang basta-basta magbibigay ng Oo. personal info. Huwag kang basta-basta magbabayad. habang binabasa ko dito, invite Yes. mo muna uli sila to... Sige, invite mo sila. Yes, para sa inyo na napadaan lang sa video na to, may dahilan kung bakit napadaan kayo dito. Wow! Di ba baka time nyo na para mag-abroad din, di ba? Or talagang time lang para i-subscribe nyo yung channel namin, i-share nyo at i-like nyo. Ano, coach? Ano pa sabi? Right. So, Right? ang next naman natin dyan is, paano ka ba? Kunwari, andyan ka na, di ba? Ira, nakakita ka na nga ng pa-applyan mo, nag-apply ka na. Tapos sinabihan ka, meron kang interview ngayon. Di ba? Yun eh. Di ba? Para malaman ng kumpanya na you're the right fit para sa trabaho, interviewin ka. Hindi naman pa pwedeng nag-apply ka lang tapos sige, tanggap ka na. Oo. Hindi tulad na nangyari sa akin. Nangyari Oo. sa akin, wala na exam, tinanggap na ako eh. Oo. Siguro dahil sa sa itsura. Wow. Wala Sana. yan. Nagtiwala agad eh. Sorry ah. Di ba? Ang tip naman doon, so kunwari, in-interview ka ng company, di ba? Ako, naalala ko tuloy, in-interview ako sa Pasay. Sa Pasay. Oo, grabe, sa Pasay ako doon. Interview ako ng nanay ni Maya, grabe. Iba yung dating eh. Ano, seryoso ka ba? Coach, Sabi- liwanagin mo. Baka hindi nila Hindi ba? hindi na Sorry, iba magets. pala. Sorry, iba pala. Ibang interview pala yun. Iba pala. Iba pala yung Yeah. gusto mong Yes. applyan nun. Totoo. Wag yun, para makarelate tayo, wag yun tulad na nangyari sa akin. In-interview ko, sinabi ko, alam ko lahat. Yung parang hindi ko talaga alam. That's because nandito na ako eh. Nandito ka na, coach. Iba yun eh. Iba yun. Oo. Iba yun. Palusutin na natin. Oo. Kasi sa Pilipinas, pag doon ka talagang napaka-tight ng competition dyan para sa Alright. isang posisyon. So, ang tip daw dyan is, kapag na-interview ka na, or on the interview, say less. Say Yung less. ano lang, brief lang. Pag tinanong ka, what's your name? Ray. Pangalan lang, di pwede sabihin apelido. Hindi pa pwede pa. What's your name? Sabi, Ray lang yun. Eh, pag sinabi niya na, What's your full name? what's your full name? Yun, sabihin mo oo ngayon. nga, Diba? no. What's your full name? Ray Ismael Hasbin Eusebio. Ganon. Ayun. AKA okay. Lotsky. What's your nickname? Lotsky.
Ganun lang. Kung ano yung tanong yun lang isagot mo. Yan, ganyan lang. Talaga ba, Coach? What is your Oo. name? Di mo pwede sabihin Hindi apelido mo. pwede. Sige nga, Kasi tinanong ka. pangalan lang. Oo nga, ano. May iba nga nagtatanong, what's your good name? But you don't have a bad? Wow! Tinatanong ko rin yan lagi eh. Baka, di ba, dito usong-usong. What's your good name? Tapos hindi ka nakarelate na naman. Oo, ang kasunod yan. How about your bad name? Yan, ganyan. Di ba? Kaya nga, pag nag-interview, konting sagot. Precise. Di ba? Yes. Grabe yun, precise, no? Kailangan. Precise Huwag ka mo nang dapat. pabulak-lakin kasi Right. yung mga nag-i-interview na yan, hindi mo Oo. yan madadaan sa mga bulaklak-bulaklak. Saka yan ang trabaho nila, mga recruiters. Yes, oo. Hindi mo yan, di ba? Ganun dapat. Pero coach, ako Ano ba? meron akong isi-share na, Sige. halimbawa, let's say may interview ka ngayon, ay bukas, may interview ka bukas. So dapat ngayon daw, wag kang magugupit ng kuko, wag kang kakain May ng, pamahiin. wag kang kakain ng itlog, kasi zero yun eh, di ba? Wag kang magpapagupit, basta ganun. Ako, alam mo na, naalala ko sa wag magupit ng koko. Oh. Kasi nagtry ako maglaro ng volleyball dito eh. Sa Doha. Tapos, mahaba yung kuko ko. So, nagupit ako. Sabi sa akin ni Popoy, Coach, wag kang maggupit ng kuko. Bakit? Naku, masasaktan ka sa paglaro na. Talo tuloy kami. Hindi, alam mo, Buong coach, laro yung inisip ko eh. totoo talaga yan. May mga ganyan. Kahit ako nung Talaga ba? college ako, oo, pag may laro kami ng volleyball, pag may laban kami, talagang sinasabi ng coach, ng coach namin, huwag kayo magupit ng kuko ha. Talaga. Parang don't do anything na magbabawas ka sa sarili mo. Okay. Ganun lang. Talaga totoo yun? Yes, may mga ganong ano. Tanong mo kay Nika. Nika? Saka si Sidel. Is that true? Mga athletes yan eh. O, di ba? Seryoso po yung sinasabi namin dito ha. O, coach, ano pa yung Interview. ano ba yung mga tips mo Sa para interview, sa interview? Sa interview, Oo. okay. Tapos, pag nag-interview ka, of course, dapat totoo. So, pag tinanong ka, kung alam mo isang bagay, hindi. Kung hindi mo alam, so sabi mo hindi mo talaga alam. But, you're willing to learn. Wow. Diba? Palagi. Yes. Oo. Diba? Palagi. Iisip-isipin. Ano ba yun? Ganun. Oh. Dapat ganun. Dapat ganun. Dapat makita ng nag-i-interview sa'yo na talagang you are willing to learn talaga. Right. And sabihin mo, fast learner ka din. Oo, diba? Diba? Kahit hindi. Di naman, coach. Yun. Basta So, gusto mo, mabilis mong matututunan. Ako, ang opinion ko lang nun, it shouldn't be ended ba? Alam mo yun, yung dapat meron kang although hindi mo alam, pero pwede ka namang pag-aralan eh. Yes. Especially if you're trying to apply pa lang naman. So, lalo sa IT ganun din ba pag marketing? Marketing ka, right, City? Ganun din ba na pagka may mga software na hinihingi sa inyo na dapat alam mo to, di ba? Of course, merong iba na hindi mo alam eh. Di ba? Lalo pag sa Pilipinas na we're not that masyadong teki-teki, di ba? Yes. Oo. So, may hinihingi yan pag sa abroad. Anong mga software bang alam mo na dito mo lang ginamit sa abroad? Sige nga. Mga software na dito ko Dito mo lang ginamit. sa abroad. Like applications. Madami kasi dito. Huwag yun, masyadong bago yun eh. Nung nag-apply tayo, nung bago pa tayo, yung SAP na SAP oo. na software, di ba? Wala naman yan. Usually, meron ganun. Yung mga portal, chuchu. Wala namang ganyan sa Pilipinas. Pa masyado. Ako ano ba yun? Yung, alala ko, nung in-interview ko dito, sa Excel nun, actually, Nung in-interview ka dito, coach, anong Windows na ba nun? Windows 3.1 eh. Windows. Nagpunta ka ba ng Windows 2 pa lang? DOS pa yun, DOS pa rin eh. DOS, ano yung... DOS pa lang yun eh, may floppy disk pa. Oo, igaganyan mo, tapos black pa yung screen mo. Grabe, oh. Tatype mo pa. Tapos yung keyboard yung laki. Bruhat eh. Hindi, ano yun, parang sa Halliburton dati sa industrial, na-interview ako doon. Tapos yung sa Excel, parang practical ako. Tapos, ang tanda-tanda ko na pinagawa sa akin is, alam mo yung auto-numbering sa Excel? Oo. Ano yung pinakamadaling auto-numbering, right? Okay. Diba? Ngayon, alam na natin lahat yun, di ba? Like, kunwari, type ka lang ng 1, 2, tapos i-select mo siya, tapos i-drag mo lang, gano'n. 1, So, 2, 3. 1, 2, 3. Yung i-highlight mo, tapos ina-drag mo. Hanggang 3, coach. Dalawa lang, pwede na yun. Pwede na ba dalawa? Oh. Ay, 3 lagi ginagawa ko. 1, 2, 3, tapos i-highlight ko, tapos na-drag ko. Okay. Pwede ba hanggang 2 lang? Sorry Pwede pala, coach, hanggang 2 lang yan. Pwede. Iba kasi Basta dalawa. Basta ginagawa merong ko eh. sequence. Ang importante sequence, di ba? So, kung hindi mo alam,
yung merong iba na sa Pilipinas, hindi naman natin ginagamit, pero ginagamit sa abroad. Kasi they're more taking and mas advanced yung technology. Mm. So kung hindi mo alam, basta importante, you're willing to learn palagi. Yes, okay. Pag-aaralan ko yan. Yes. Ganon. Tsaka Okay? dapat sasabihin mo yan with conviction. Yes, with Diba? confidence. O, di ba, Coach? Sample. Naalala ko tuloy. Nung nag-psychotest kami nung nagpunta kami dito sa Qatar, kasi may psychotest doon. And part of yung psychotest is, pero yung bilihan, walang bilihan doon. Si Mika bumili lang daw to eh. Kaya nakapasa eh. Naglagay. Oh, Under the ito na table. si ano eh. Sa Maya din sa, Kirikada. Mm, Bumili. Talaga? Oo, para pamasa lang sa McDo. ano yun, pag-drawing ka, pero personality test daw yun eh. Nung nire-research ko kanina, binabasa ko na, kaya kayo pinag-drawing is, let's say, for your personality test na pag pala, ang interpretation is, diba, isang papel, o like white paper, papadrawingin kayo. So pag yung drawing mo malaki, like yung meaning you're confident. Parang gano'n. Tapos may mga details na sa drawing mo na ini-scorean nila. Parang Galing ganun. nila, no? Ay, mga Yes, psychotic. Mga psychotic. Mga psychologists. Yes. Mga oo. Yun. Tapos, ang nangyari sa akin, ako talaga, parang, hindi ako talaga artist eh. Mm-mm. Hindi talaga ako marunong mag-draw talaga. Hirap na hirap ako. Ano din drawing mo, Coach? Stick. Stick. Stick lang. Bilog, stick, kamay, paa. Kasi ano Tapos pinadrawing sa inyo? Tao. Tao. Tao ang drawing ko. Mukhang okay. tao naman eh. Oo. Diba, isang bilog, may mata. Diba? Oo. Tapos ilong. Kaya pa rin, ilong may paganon. Mm-mm. Tapos body. Tapos arms, saka kamay, saka paa. So, Dalawa. ano, Coach? Like, nilakihan mo yung drawing mo? Hindi. Siyempre, maliit, nahihiya ako eh. Hindi ko marunong okay. mag-drawing eh. Tapos, ang Mm-mm. nangyari sa akin, nakakahiya talaga na, so, hindi pala pwede. Na stick Yung lang? stick drawing. Hindi ko naman din alam. Kasi that's my first time na gano'n. Hindi na ako marunong mag-drawing. So, hindi pala pwedeng stick drawing. Okay. I don't know what's the reason behind that. Pero, that time, sinabi sa akin yun. Tapos, ang masama, parang doon ka mahihiya kasi parang kinukuwento pa niya sa iba. Talaga? Right, parang gano'n. So, yun Ano yung pinagkalat niya na hindi ka marunong mag-drawing, ganon? Well, probably, hindi naman din niya kasi alam din naman niya ako kilala. So, I don't care din naman that time. Oo. Ang sa akin lang, importante, makapasa ako, makapunta ako dito sa Doha. Nakapasa ka naman, Coach. Kasi nandito ako eh. Yes, o diba? At least, ibig sabihin, nagandaan siya sa drawing mo. Hindi, baka sa iba. Baka sa... May ganun pala talaga, Coach, no? Meron. Okay. May mga ganon. So, ang ano dan is, kaya kailangan talaga, brief lang yung sasabihin mo, pero totoo. Yes. At saka kung Tapos- marami ka pang sasabihin, ang chances magkakamali ka. Totoo. Diba? So, parang Miss Universe palalabanan dyan. Mhm. Diba? 10 seconds lang Isa ba? pa rin sa interview, Mm-mm. dapat, makita nila yung sinasabi na you're willing to adapt yourself sa abroad. Mm-mm. Kasi maraming mga tao na pag nasa Pilipinas is parang kasi convenient ka eh. So malakas ang loob mo pag nasa Pinas ka, pero pag nasa ibang bansa ka dahil wala kang ganong kilala, medyo hindi ka nagpe-perform. Oo. So kailangan makita rin nila yan, of course, na tatagal ba to? Yes, correct. Speaking of that, Coach, alam mo ba ang mama ko before, nag-DH siya sa Singapore. After Kasama ni Vilma? Flor Contemplation. Hindi Di kasama ba ni sa Vilma? Singapore ba si Flor Contemplation? Hong Kong yata yun, Hong Kong. Hong Kong ba siya? Huwag mo tanongin si City, Singapore! bata pa yun eh. I think that's Singapore. Tanong mo si Popoy. Poy, Hong Singapore Kong ba ba yun yan? si Flor Contemplation? Anyhow, yun, ang mama ko ang kilala ko na pinaka mabilis na nakauwing DH. Bakit? Dapat yata i-apply ko yan sa Guinness Book Guinness. of World Record. Like, eto pa partida, Coach, ang pinuntahan niya, pinsan niya. Okay. Pamangkin ng lolo ko, pamangkin ng tatay niya. So, parang 3 days, 4 days pa lang. Yung pamangkin ng lolo ko, yung pinsan niya na pinuntahan niya sa Singapore, tumawag sa lolo ko. Sabi niya, Tio Daniel, sabi niya, papauwiin ko na si Berta ha. Sabi niya ganun. Sabi ng lolo ko, bakit? Sabi niya, kasi tulala dito eh. Tulalay. Tulala siya, as in,
alam mo yon, so hindi siya hindi siya prepared emotionally. Right. So like kasi partida nga Ilan pinsan taong ka pa nun? niya. Ilan taong ka nun? Siguro mga grade 5, grade 6 Grade, ako. ilan taong ka ba nung grade 5 ka? Mga 11, 11. Ako kasi ganyan. 9 eh. Ah, 9 lang ako na grade 5 eh. wow, ikaw na na-accelerate. Hindi mo na kailangan mag-grade 2, grade 3 ka na. Ganun. Wow. Sinabi sa akin twice eh. Talaga? Pinagbasa ka kami nun. Nauna pa ako sa teacher. Hindi ko, siya nung school mo, kailangan i-verify ko yan kasi parang kayo pag nag-a-apply kayo, kailangan i-verify nyo kung totoo. legit. Oh. Anong mababang paaralan ng Text man, mamatay man. Mababang paaralan ng? Plaridel. Wow, coach. Thank you. Congrats. Thank you. I mean, Thank like 2 years yun, ha? Oh. Nilagpason mo. Gumraduate nga ako ng high school, 12 ako eh. Wow! At for sure, hindi ka pinayagan sumali sa JS kasi underage ka. Ito niloloko mo na ako eh. Pero yun nga, I mean, kung hindi ka talaga, makikita ng Huwag mga kayong interview. basta-basta maniniwala sa mga ganon. Parang pag-a-apply nyo, di ba? Oo. Yung mga nag-i-interview sa'yo, alam nila yan eh, kung Mm-mm. sinusukat din nila, kaya mo ba or hindi mo kaya. So, Yes. may mga tanong talaga na tatanungin ka and para ma-measure nila kung kakayanin mo ba sa abroad. Lalo na sa mga Middle East countries. Oo. Hello? Oo, Yung mga Middle coach, East diba? countries na nag-a-alarm na ganyan. Mm-mm. Marami na iba kasing culture dito eh. Iba talaga, coach. Ah, Ibang-iba. Especially dati na like 10 years ago, iba talaga. Ibang-iba sa Pilipinas. Kasi ngayon because of Correct. social media and technology, ang laki na ng pinagbago. Okay? Ako din may kwento rin ako dyan eh. Yes, Nung coach. napauwi sa Pinas ha. So marinig. Okay, go. Sige. Sure ka lang. Ilang minuto na ba tayo? 42 minutes. Okay, so para matapos na natin ito. You Kung have kwento ko 2 mabilis. minutes. 2 minutes na to ha. Okay. So nung nagpunta ako dito, after ko mag-That's My Boy. Okay. So after ko mag-That's My Boy, nanalo ako doon eh. So ano eh. Oo. Dati, after ko mag-That's My Boy, so nanalo ako 30,000 pesos. Ganun. Wow. Dati kami, 15, ganyan. Oo. Tapos, pumunta na ako dito sa Doha, that's through business visa. Pero that time kasi, ano ba nangyari? Kasi namatay yung daddy ko. Noong time na yun, 2007, namatay daddy ko. Tapos, parang kakapasok ko parang sa kumpanya, like after 2 weeks, kailangan kong umuwi ng Pilipinas. So, yung isang sa kapitbahay namin sabi, nung nakita niya ako doon, sabi niya, si ano ba yun? Kasi nickname ko, Rerey. Ayun. Si Rerey ba yun? Di ba nasa abroad yun? Bakit umuwi agad dito? Hindi niya kinaya? Oo. Alam mo yun? So, tanda ko yun na, kaya nga, ang akala nila, hindi na homesick ako kaya umuwi ako. Oo. Pero kaya ang reason lang naman is because namatay nga yung daddy ko. Kaya ako umuwi. So, Wow. hindi naman na, hindi ko kinaya. Pero that time, coach, meron ka ng company, nagwo-work ka na. Wow, at ang bait nila na pinayagan ka nilang umuwi. Oo, kasi ano yun naman yun eh. Anong tawag din sa leave na yun? Compassion. Compassionate leave. Yes. So, meron naman. Yes, May, meron although, dito ilang niyan. araw lang din naman. Like 5 coach. days lang yata ako nasa Siyempre, Pilipinas. hindi tayo papayag na, alam mo yun. Totoo. Condolence, coach. Thank you. Condolences. Yeah, Dapat may grabe. S daw yun eh. Talaga, dahil marami. Dapat daw merong ganun. Sige. Ang isa pa, Pagka ganun daw, coach, talagang pagka sabi mo, pagka may nakita kang block na profile sa Facebook, okay. tapos may kandila, tapos block yung background. Okay. Tapos di ba marami mga comment, sabi, condolence. Mali daw yun, dapat daw condolences. Bakit? Basta ganun lang, dapat may S lang. So, without any reason. Dapat Hindi, yes lang. may ganun daw dapat. Bruha ka talaga eh, no? Sabi eh. So, tapos, ito pa. Mm. So, aside dun sa mga nasabi natin, ang isa pa dyan is for you to be successful sa application mo, of course, samahan mo na rin ang dasal. Number 1 yan. Parang yung nangyari sa'yo. Like, number 1 you talaga. prayed hard. Oo. And kahit saan namang bagay, hindi lang sa pag-a-apply. Like every day, every minute, dapat talaga nagdadasal tayo. Yes, dapat talaga ipagdasal mo yan, coach, diba? Ihingi mo ng guidance kay Lord talaga yan. Truth. Oo. And habang ano ka na, let's say, na-interview ka na, or even before the interview, so dapat, pag-aralan mo rin yung kumpanya mo. Correct.
Di ba? Pag-aralan mo yung kumpanya. So Anong para pag nature tinanong ng ka ng mga, company? para pag tinanong ka ng mga questions about the company, so may masasabi ka. Hindi puro kayo Correct. chismisan dito, di ba? Yes, coach. Parang sila na lang narinig eh. Ayun nga, coach, tama Oh. yun talaga. Alam mo ba, yung sabi mo, di ba, na ipagdasal, napanood mo yung, eto, gustong-gusto ko talaga Ayan. to, one of Tony Gonzaga's interviews, yung kay Maritoni Fernandez. Akala ko kay Rostom. No, kay Ay, wala Maritoni na pala si Fernandez Rostom, napatay na. Ha? Rostom, iba na pangalan niya eh. Oh my Hindi goodness. na. Di ba Oo, sabi si niya- Bibi na siya. Hindi Bibi. Tapos sabi niya doon, ang ganda nung interview na yun, sabi niya, tinanong niya si Maritoni, sabi niya, ikaw paano ka nagdadasal? Tapos ang sagot ni Maritoni sa kanya, sabi niya, yung prayer niya ngayon is parang, yun nga, mga pasasalamat na lang. And then, di ba, kasi ang prayer din niya is like, di ba, sa atin naman maraming mga opportunities na nakikita ka. So ang prayer niya is like, Lord, lead me dun sa opportunity na gusto mong dun ako. Parang ganon, di ba? Alright. So kung Parang- kung anong gusto mo, Oo, kung anong Yan na. gusto mo, dun mo ako kung saan ba i-lead. ako nararapat. Kasi minsan marami talagang mga pintuang bukas para sa atin di ba? Like, pero minsan You don't know nagkakamali eh. ng You don't pasok. know. di ba? Parang, You yes. don't know oo. na yung pala binibigay sa ni Lord eh. Yes, ang Na ganda mas nung maganda ganong to para prayer. sa'yo. Oo, Alright. di ba? Ayun lang, coach. At saka isa pa, coach, I think, sige, ikaw muna. Sasara mo ba yan? Hindi. Hindi ba? Ikaw na, Hindi, coach. natutuwa kasi akong makinig lang sa'yo. Ay, hindi, coach. Ganun, di ba? Parang, Iba yung kulot ng buhok mo kasi ngayon. oo, syempre, coach, ikaw ba naman, 100 subscribers, di ka magkukulot. 1,000 views. 1,000 views, More than nakakahiya 1,000, naman. yes. Yes. And we're like hoping for more. So bago tayo mag-diretso, Yes. sa mga nanonood po ng aming podcast ngayon, pang-apat na po namin to. Yes. Muli po kami po yung nananawagan sa mga hindi pa po, mga nawawala po namin mga subscribers, umuwi na kayo. Di Para ba? hindi na po kami mahirapan. Oo, di ba? Manood lang kayo. For sure, marami kayong matututunan dito. Right. Yes, At kung diba? meron man kayong gustong i-share, Yes. just email us or sa aming mga FB social media accounts, email us sa kwentuhanpodcast@gmail.com. Yan lang po Yes, yung aming that's correct. IG and FB handles. Mm. Kwentuhan Podcast at Kwentuhan Series. Ang galing mo, coach. Grabe, Galing mo kabisado sa ko memorization mo. Grabe Kaya ikaw, kasi. Ira, ikaw ang pasimuno ng episode na to, makinig ka, di ba? Truth. Makinig ka, Truth. di ba? Ano yung coach, ako feeling ko, parang, kasi sa lahat, like halimbawa, pagkatapos mo i-consider yung mga factors yung mga deciding factors mo, pagkatapos mo i-consider yon, and then pagkatapos mong mag-gather ng mga informations, and then pinag-isipan mo talaga yan ng bonggang-bongga. Sure yan Yes, I think at the end of the day, what really, isa rin sa mga importante is, you have to trust your gut. Okay, tama. Di ba? Kasi coach, di ba, you have to listen to your intuition. But ako lagi yung ginagawa pero laging mali. Really, coach? Oh. I think you have to listen to your intuition kasi coach, sometimes talagang deep down, alam mo na parang sa sarili mo, alam mo na, like you know what feels right for you. Okay, yeah, totoo naman. Di ba? Totoo naman. So, makinig ka manahimik ka, ano tawag dito? Mag-meditate ka. Mag-meditate ka, talagang pakinggan mo talaga yung intuition and mo. if what you're expecting is hindi mo nakuha, so I'm sure that God will provide something better for you. That's correct. He will give Oo. something better for you. Yes. Palagi Sabi po nga yan. nila, 'di ba, yung rejection mo is not a rejection, it's redirection Oh, or tama. it's Yes. protection. Correct. Oh, kung saan ka nadapa, doon ka tumayo. Eksakto, Yan. 'di ba? Yan. Oh, pag nadapa ka pa ulit, tayo lang ulit. Pag Oo. nadapa ka ulit, tayo ulit. Oo, coach, kailangan tayo ka ng tayo, 'di ba? Hindi, wait muna, dapa lang muna. Pag Dapa dumapasa lang ka, muna. tatayo. Oo. Hirap Hindi ka lang, pwedeng nakatayo. tumayo kung nakatayo ka na. Kaya nga. So, Tama dapa tayo, yan. dapa tayo. Oo, Ganun 'di ba, lang. coach? Yes. Saka ano talaga yan, going abroad or working abroad is a blend of opportunity, personal development, and challenges, di ba? Right, If you're up for it, then tara na. Di ka Kwentuhan na. tayo. O, di ba? Hindi, tara na, abroad na tayo. Tara na, abroad Okay, na. Tama. Oo. Totoo yan. Ano pa ba? May sasabihin ako kanina nakalimutan ko tuloy. Dami mo kasi sinabi. Sorry. Tuloy ako ngayon. Nasabaw tuloy ako. Ano ka ba? Ang tali-tali naman, 2 beses ka na-accelerate.
Ako nga, ayan pa po ang isa pa. Wag niyo pong sayangin ng pagkakataon na nagpa-podcast po kami, lalo na nandito po si Coach Ray. Hindi po yan tatawagin Coach Ray or Coach Lotsky nang wala lang. Kaya Alam pala, mo ba? 2 taon na accelerate. Alam mo ba, Hindi ko, totoo ba? anda, Totoo ba? Tumingin ka sa akin. wala ba sa itsura ko? Ba't tao na to? Hindi ko, wala kang ano, kasi sabi nila, di ba pag matalino at malapad ang noo, mas malapad pa yung sa akin eh. Huy, grabe. At dati ang hairline ko dito lang. Ngayon ang taas na. Di ba, Grabe Coach? yan. Totoo talaga, Coach. Ano ba? Alam mo, kung di ako matalino, makakakuha ba ako ng ganitong asawa? Oh, talaga naman. Ayun, Oo ano? nga, Coach. Di Sabi ko sa ba? inyo. Ayan, para po sa inyo yan na hindi po kami nagpa-podcast dito basta-basta. Kami po ay Pinag-iisipan po matitinong namin tao. to. O kung nga, Coach, nung elementary, valedictorian ako eh. 2 lang yung section, 1 and 2. Kahit na, valedictorian pa din ako. Tama. Pwede naman. Sige, Sa susunod na next episode, pakita ko yung pakita medal mo. ko. Oo. Ako kasi hindi ko na makapakita yung mga grades kasi parang wala na eh. Pero nakacelerate talaga ako. Sure, totoo yan. Talaga, Coach? Yes. Ay, saan ka magaling? Math or science or English? Parehas. Kasi lumalaban ako dati sa math saka sa science. Wow, baka Oo. nagkalaban kayo ng... Hindi. Ng tatay mo. Gano'n ko sa spelling bee. Lumalaban ako dati, pare. Wow. Saka natin pag-usapan yan. Okay. Okay. So, pag-apply muna. So, kung mag-apply kayo, ganoon lang naman. Ang importante, huwag kayong papaloko. Yes. Tapos, saka, ano sabihin ko? pagka natanggap na kayo, so, huwag yung sayangin yung opportunity. Correct. So, it's Yes. either kung magkano man yung sweldo or kung ano man yung opportunity nyo, lahat naman yan, those are all blessings. Correct. Huwag kayong magkumpara. Correct. Baka mamaya, pag, like, let's say, if you're a nurse, di ba? May mga nurse na sa clinic, let's say, hindi sa malalaking kumpanya o sa malalaking hospital. Of course, may mga discrepancy, may mga diferensya sa sweldo, sa privileges. Huwag mong hanapin yung wala ka. Kasi pag yun palagi ang tinitingnan mo, and then of course, madi-disappoint ka talaga. Kahit anong trabaho, kahit saang bagay, gano'n na dapat natin iniisip. Correct. Hindi madali ang buhay sa abroad, pero if you have a goal and you stick to that goal, mas madadalian kayo. Yes, correct. Focus ka lang sa goal. Right. Mm. Yun yung sinabi talaga ni Mami Lilibet. Mami ba? Mamshi. Uy, siya nga pala, nagpapa-shoutout pala kilala mo to? Sino? Si Ate Lenita. Si Ate Ellen. Lagi raw siyang nanonood sa podcast natin. Wow. Sana panoorin niyo na mas marami. Yes. Para mas maraming viewers. Yes, Ate Ellen. At i-share mo Purple doon na Mouse. Ate Ellen. Sarap nung Yes. puto. Puto. Saka yung kasama cake, masarap. Uy, Sana masarap. sa susunod, libre na yan, ha? Kari-kari niyan, masarap Diba na? din. Ano ba number ni Ate Ellen? Paki-check nga dyan sa Tapos, nandito po yan. Marami pong kinikitain si Ate Ellen. Ano bang number ni Ate Ellen? Tapos, sinabunutan tayo. Ang daming nag-message. Umutang. Sagot ka, Coach. 5570-6293. Pag gusto nyo order, 5570-6293. Ellen's Kitchenette. Wow. Thank you, Ate Ellen. Napakasarap niya magluto ng mga ulam. Yes, Lalo oo. sa kayong puto, cassava cake, nagluluto rin niya ng lechon, kawali. Yes, menudo kare-kare. Yung Menudo kare-kare kare. talaga, Coach, walang biro. Talagang kada okasyon meron kaming Yung kare-kare kare-kare niya natin. parang adobo, ha? Huy! Masarap. Ang uwi, kare-kare adobang layo, Coach. Kaya Ellen, salamat sa puto at sa cassava cake. Yes. Okay? Mhm. Ano pa ba sasabihin mo na pwede nating Yun ang, Coach. pakinabangan? At the end of the day lang, Ira, ikaw, ang usapan lang dito is palakasan lang to ng loob. Alright, totoo. Palakasan ng loob, palakasan ng tawag sa guardian angel. Ganyan, di ba, Coach? Talagang yun ang pangahawakan talaga natin. Mm. Kahit sa tingin mo na nawawalan ka na ng pag-asa, lagi lang tayo mag-pray. Mm. Tsaka gusto kong malaman, parang what's holding you back? Bakit ang tagal-tagal? Mag-message ka ulit, mag-comment ka lang Oo, kung what's yes. holding you back para mas ma-explain pa namin sa'yo kahit hindi na through a podcast, kahit na Yes. through pagsagot sa comment mo Mm. sa ating mga videos. Correct, Coach. Okay? Yes. Dahil dyan? At dahil Pangilan dyan, na to?
episode 4. Pang-apat na po. Okay, Yes. so muli po, we're inviting lahat kayo to subscribe. Share nyo na rin po ang aming YouTube Podcast. page, Yes, ang aming correct. mga videos. At paki-like na rin po. Ayan na po, nasa baba na. Tinuturo na nila. Okay? Tapos, abangan nyo. Meron pa kaming mga susunod na mga podcast. yes, masaya yan. Masaya pa. Mas Masaya masayang yan, oo. podcast. Ito, Yes. medyo ano pa tayo. Seryoso pa tayo. Medyo pag lighter side ng mga bagay-bagay, magkakaroon po tayo. Yes. Okay? And of course, comment nyo rin kung meron kayong topic na gusto nyong i-discuss namin ni Coach Pwede. Lotsky. Dapat meron na rin tayong yung outro na parang yung ganyan, yung parang heart na magkasama. Dapat mag-isip tayo. Okay. Paano yung kwentuhan? Tara, kwentuhan tayo. Mag-isip tayo, Tara. tignan mo, nakapula nga kami ngayon Oo, because diba? this is love month, di ba? Ano? Bago matapos ang love month, nagpula tayo. Nagano ka ba? Binigyan ka ba ng bulaklak? Hindi, Coach, hindi. So, Hindi nga eh. ba yan? Hindi, yung jowa ko, hindi siya mabulaklak. Talaga. Pero, He's more of a ipagluluto kita araw-araw. wow! Wow. Sana all. Di ba? Sorry. Taken. Ako din naman pinagluluto din ako eh. Ganyan yan yung Grabe. jowa ko, hindi yan mabigay Iba. ng bulaklak. Ano na, Coach, bago pa kung ano-anong masabi Kaya natin, nga. isara mo na yan. Kasi alam mo ba, ito, last na to. Nagluto ako. Tapos sinabihan pa ako, lutong squatter daw. Oh my God. Paano naman yan nalaman anong criteria ng lutong squatter? Anong criteria nun? Sinabi ko kasi pinagsama-sama ko lang. Mekos-mekos Oo, mo. Megos ko lang. Sabi niya, ay wala yan, lutong squatter yan. Oh my God. Alright. Maraming salamat po ulit sa panonood ng aming podcast. Yes, maraming salamat po. Again, I'm Coach Lotsky. And I am Mean. Tara, Kwentuhan kwentuhan tayo. tayo.